Magandang hapon po sa inyong lahat. This is an answer doon po sa nag-PM, no. Yung kung napanood nyo kahapon, yung na-upload ko, 6 na videos yun. Meron mga comments regarding sa huli. Yung sa Oracle. Panoorin nyo. That was the 6th episode na ginawa ko kagabi. This is a different deck. Pero bago ko gagamitin yung deck na to, this will be a revelation, no, part 1, kasi magkakaroon tayo ng part 2, mahaba yung discussion patungkol sa tanong ng isang viewers natin. Kung regarding doon sa oracle na tinanong mo, no, hindi ayaw niya pangalanan siya eh. So general na lang yung pagsagot ko. Yung tipo kasi sa baraha, kapag yung humahawa kasi ng baraha, depende kasi yun. Kung pinagkaloob sa kanya yung gift talaga na marunong siya, or talagang artificial lang, or pinag-aralan lang niya. Dalawang magkaibang pagkatao. So kung halimbawa sa side ko kasi, nag-umpisa ito collection ko lahat. Hindi ko siya intention na gamitin siya lagi. Yung nangyari lang, bumili ako ng card for collection purposes. Tapos yung mga cards na ito, hindi po siya local na binili. Merong local, pero more on international siya. So nasa international online selling app, marami doon. Pag tignan nyo na lang. Yung iba local naman, pero yung discussion kasi, this is a revelation regarding tarot reading and oracle reading. May mga tao gifted talaga to use the cards to reveal the secrets of other people, to reveal some answers na hindi naman kayang sagutin ng mga tao. Kaya di ba kung naaalala ninyo, sa personal reading kasi, hinihingi sa inyo na i-cut nyo yung card. Depende sa kung ano yung wish ninyo or ipagawa ninyo. Kasi maraming reading eh. There's a love reading, wealth, health, and then prosperity, and then business, and etc. pa. So kapag nag-cut yung client sa card, no, the vibration itself, the energy itself transform into a visual revelation. Pag sinabing visual revelation, doon masasagap ng card kung ano yung nandoon sa taong nagpa-reading. Kaya kung magpapa-reading ka, may ibang kliyente kasi nagagalit kapag lumabas yung totoo. Yung iba naman in denial kapag nabuko. Isa pa doon, pero yung mas marami nagpapasalamat. Kaya nga, kailangan alam nyo kung ano yung tipo ng tao na gumagawa ng reading. Sa reading pa lang yan. Hindi pa kasama yung isang uri ng reading ng oracle. Hindi pa kasama yung tarot reading and then the oracle reading. What I'm holding at right now is oracle card. Kasi ito katulad ng katulad ito ng oracle na hawak ko kahapon. The 6th episode. Yung mangyayari kasi kapag nag-shuffle ka ng card, yung energy na meron ka, yun yung napupunta sa baraha. And then yun yung nakikita sa panahon na yan yung nakikita kung ano yung mangyayari. Kung ano yung halimbawa meron sa'yo, minsan hindi mo alam eh. Doon mo pa malalaman ay meron ka palang ganyan. And then hindi naman kasi lahat sabay-sabay nakikita. Pero kapag nag-full private reading ka, lahat yon makikita. Di ba mas maganda na alam mo kung ano yung mangyayari sa susunod na araw, sa susunod na linggo, kesa naman maghihintay ka na hindi mo alam kung anong sandata ang dadalhin mo sa laban. Yun yung pinakamahirap doon. Yung buong akala mo, yung away ninyo,
is nasa tubig. Kaya wala kang dalang ibang weapon, pang tubig lang. Hindi mo alam pagdating dun sa venue, yung away pala nasa fire, wala sa water. So ibig sabihin, hindi angkop yung sandata mo doon sa laban na pupuntahan mo. So mas maganda 'di ba pag nagkaroon ka ng card read, alam mo kung ano gagawin. Ganon din po siya sa negosyo, ganon din po siya sa lakad. Kasi may mga tao, may mga kliyente na nagpapa-reading. Sasabihin, ma'am, gusto kong malaman kung ang petsa ba na ganito, pwede ba akong umalis, mag-business transaction, o pwede ba kami magbakasyon, ma'am? Tapos meron naman mga kliyente magtatanong, ma'am, yung kasama kong ganito, okay ba isama namin? Kasi minsan, okay yung pagsasama ninyo, or sasabihin natin yung pamilya ninyo, okay. Tapos biglang may sumabay. Yung sumabay na yun, hindi mo alam, yun yung may dala ng kamalasan. Damay lahat ng tao. Minsan magtataka ka, isang buong sasakyan taob, isang buong venue taob. Dahil merong na-mix na mga energies or vibrations na hindi siya balance sa lahat-lahat ng tao. So, may isang halimbawa, isang buong pamilya, 'di ba? Ang ganda ng takbo ng buhay. Tapos may pumasok na ibang tao. It's either na tumira sa bahay nyo or naging bahagi ng pamilya nyo, na nung pumasok siya sa buhay, ang saklap, ang daming kamalasan, ang daming nagkakasakit, ang daming nangyayaring awayan, gulo, gusot, etc. Lahat na yan damay. Pero kung mararamdaman mo din, meron din minsan tao papasok sa bahay nyo, sa buhay nyo, sa negosyo nyo, na yung para bang biglang nagbukas lahat ng pinto. Yung parang yung dating pinto na puro sarado, nagbukas. Yun yung diferensya doon. Kasi kapag nagkaroon ka ng taong ganon, ibig sabihin magaan siya at angkop siya doon sa vibration ng pamilya. Pero kapag dumaan yung isang tao na yung dulot sa inyo ay puro problema, ibig sabihin yun yung taong dapat mong tanggalin sa buhay or sa pamilya ninyo. Kasi hanggat nasa loob siya ng isang bubong or kasama nyo sa iisang bubong, sandamakbak yung kamalasang dala niya. Kahit gaano pa kaswerte yung mga vibrations ng lahat, pag may mix na isa, burado lahat yun. So, ito yung part 1 ng revelation sa card read natin sa tarot. Sa oracle kasi, may mga clients na gustong gamitin yung oracle, especially sa love. Sa love, mostly love eh. Kasi yung mga request na kliyente ko, pag love yung topic, oracle gusto. Pero kapag business, pera, kalusugan, mas gusto nila tarot. Meron namang iba, yung alam nyo yung gaming card talaga, yung nasa baraha talaga na laro, merong ganun. Pwede din yun. Depende kasi sa kliyente kung ano gusto niyang gamitin eh. Parang pahiyang, ganun. So, this is part 1. Doon pa lang tayo sa pag-uusap na sa taong nakakasama mo sa bahay or nakakasalamuha mo sa bahay. Yung kasunod kasi is yung mga taong nakakasabay mo minsan sa jeep, nakakasama mo sa trabaho, minsan yung mga taong yung parang biglaan lang na nagiging ano mo, kaibigan mo, kausap mo, tapos marami silang dalang problema sa sarili nila na kapag nakinig ka, parang nai-stress ka din, yung parang naiinis ka din. Isa din yun sa transmission ng kamalasan. So kapag affected ka or tinanggap mo yung problema ng taong yan, kung ano yun nandun sa kanya, mapupunta sa'yo. So hindi maganda kasi nakinig ka lang din naman pero nadamay ka. This is part 1. Tignan nyo yung part 2. Bibigay ko sa inyo yung part 2 bago tayo mag-deal ng card na isa.